the Holy Bible. Reading Plan, 27th Day, Tagalog Version. Exodus chapters 19 to 21, Psalms chapter 33, and Ephesians chapter 5. Exodus chapter 19. Sa bundok ng Sinai. Ikalabing-siyam na kabanata. Umalis ang mga Israelita sa Rephidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. Ikatlong buwan ito mula nang lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, "Sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita." Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo at nang lagi silang magtiwala sa iyo." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhing handa sila sa ikatlong araw. Dahil sa araw na iyon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai, nakitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok, kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hihipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuni." Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, "Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa ikatlong araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa." Kinaumagahan ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat, at may makapal na ulap na tumakip sa bundok, at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos, at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai, dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno, at nayanig ng malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises, at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko'y kailangang maglinis ng kanilang mga sarili, dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Paano po aakyat ang mga tao sa bundok
Gayong binigyan nyo na kami ng babala na ituring naming banal ang bundok, at sinabihan nyo kaming lagyan ng tanda ang paligid ng bundok, kung hanggang saan lang kami tatayo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka at dalhin si Aaron dito. Pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin, para hindi ko sila parusahan. Kaya bumaba si Moises at sinabihan ang mga tao. Exodus chapter 20. Ang 10 utos. Ika-20 kabanata. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan, na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta, at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, Huwag kayong matakot, dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at magkaroon kayo ng takot sa kanya, at nang hindi kayo magkasala. Tumayo ang mga tao sa malayo, habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap, kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, Nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang tilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin, at gawin ninyo itong pag-aalaya ng inyong mga tupa, kambing, at mga baka, bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin, dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan, dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Exodus chapter 21.
Ang pagtrato sa mga alipin. Ika-21 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ito ang mga tuntuning ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreyo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa ika-7 taon, lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa, at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa ika-7 taon. Pero kung may asawa siya nang bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa ika-7 taon. Pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos, doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya, at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa ika-7 taon, kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ang amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tubusin ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya. Pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang alipin, at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit, at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang 3 bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Mga kautusan tungkol sa mga krimen. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang 2 tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya'y nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay. Ngunit kung sa bandang huli, makabangon at makalakad ang napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya'y hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon at kailangan siyang alagaan ng taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sinuman ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ng isang buntis at napaanak ito nang wala pa sa oras, pero walang masamang nangyari sa kanya, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable, katulad ng nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubulagin din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabali ang kamay o paa, babaliin din ang kanyang kamay o paa. Kung napaso, papasuin din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya.
Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay at huwag kakainin ang karne nito. Pero walang pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan na ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito ikinulong at nakapatay ito ng tao, kailangang batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayari ng may-ari para mabuhay siya, kailangang bayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata, lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangang magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin at kailangang batuhin ang toro. Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapwa toro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hahatiin ang pinagbilhan nito. Hahatiin din nila ang karne ng namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang torong nakapatay at hindi ito ikinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay at magiging kanya na ang namatay na toro. The Book of Psalms 33. Ika-33 Kabanata. Awit ng papuri. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak dahil sa ginawa ng Panginoon. Kayong namumuhay ng tama, nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga kwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit, tugtugan ninyo siya ng buong husay, at sumigaw kayo sa tuwa. Ang salita ng Panginoon ay matuwid, at maaasahan ang kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katuwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo. Siya'y nagutos at lumitaw ang lahat. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, at ang Kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa Kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao, at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naililigtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila'y inililigtas niya sa kamatayan, at sa panahon ng taggutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Panginoon,
Sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. The Book of Ephesians chapter 5. Ikalimang kabanata. Mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa, tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin, bilang mabangong handog sa Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain, dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo, dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip ipamukhan nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Aral sa mga mag-asawa. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan,
Iiwan ng lalaki ang kanyang amatina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.